and I are approaching the holy throne of God to worship Him in spirit and in truth. So I welcome you to our blessed day today. Okay, we'll go now to our lesson. Our lesson will be in Hebrews chapter 11:32, and we will choose one of the characters here that may give us strength and courage to keep moving for the Lord Jesus Christ and to conquer more territories. So isa sa mga karakter dito na pag-usapan natin ay si Gideon. Maaring meron na kayong alam tungkol kay Gideon, pero we will see na God's Holy Spirit will lead us into a good lesson today. Okay, so I welcome you all and thank you, Ma'am Balubal, for watching. Ma'am Tessie Somera and family. Ma'am Miriam Ngulwan Kusipag and family. Ma'am Ma'am Flor de Lisa, Sinopera Florentino and family. I welcome you to this great program for the Lord. I welcome also Ma'am Mary Rose Laforga and family. Sir Johnny Agustin Lauriaga and family. So, dito na tayo sa 32. Ready? Okay. Yan. And what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon. Yun ang pag-usapan natin. Pero tapusin ko lang verses. And of Barak, and of Samson, and Jephthah, David also, and Samuel, and of the prophets. So pag-usapan natin itong mga nakasulat sa Hall of Faith. Nakasali si Gideon. Ano po? Pansin nyo may mga sali dito. Rahab, na magtagal nga tayo kay Rahab eh. Pero remember, when God forgives, He forgets, and He rewards. Let us pray. Heavenly Father, thank you again for trusting us to come before your holy throne of grace this blessed day. I bless my brothers, my sisters who are here watching and waiting for your blessing from the word, because man shall not live by bread alone, but by every word of God. Holy Spirit, just anoint me, touch me, and speak through me, that we may glorify Jesus and that the Father will always be glorified because of the fruits of the labor of your people. Bless these who are watching now. Bless their works, their businesses, and remove every sickness in their bodies, and also bless everything that they touch, oh God, and even their plans and their goals. Help also those who need financial help to really bounce back and, yes, run again for Jesus. Bless our country now, guide the president, guide our mayors and our governors, and even the television program, that those who will watch will be blessed according to your word. So, Holy Spirit, now work in the hearts of your people and the people who will be watching, especially those who are not yet saved, that they may come to Jesus and call Him today for salvation before it's too late. In Jesus' name, amen. Okay, punta tayo kay Gideon, mga kasama. And remember, ito si Gideon ay talagang masabi natin na isa sa mga insignificant person sa Old Testament. Kaya basahin po natin ang Judges chapter 6. And the Bible says, verse 12 hanggang verse number 15. Para makita nyo na talagang humingi si Gideon dito ng tawad na wag na sana siya utusan. Wag na sana siyang tinatawag na gamitin. Kasi sabi niya, mahirap lang kami. Pansis verse 12. Lahat naman tayo mga kapatid. Yes, thank you. Ready, read. And the angel of the Lord appeared unto Gideon, or him, and said unto him, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all his miracles which our fathers told us of, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. And the Lord looked upon him and said, go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. Tingnan niya na. Tingnan niya si Gideon. Poor sila. Katapos sabi niya, least pa siya. Punso
Ibig sabihin, talagang wala siyang papel na talagang ginagampanan sa harapan ng tao. Pero magkasama, though, ito sabi though he was branded as poor, God looked at his heart. Kaya yun ang tingnan natin sa oras nito. The heart of Gideon, and your heart, and my heart. Ibig sabihin, motives natin. Ano bang motive natin? You see? Why was he placed on the pedestal of the Hall of Faith? Why nailagay doon sa pedestal ng Hall of Faith sa buong Book of Hebrews? Mantakin mo. Nihilera sa kaila Moses, Abraham, Noah, ganon. So, here is Gideon. Being a poor man. Yet, sabi ng Diyos, gamitin kita sa panahong ito. Ito mga kapatid, sa panahong ito, gagamitin kayo ng Diyos. Yun ang sabi ni Mordecai kay Esther. Sabi ni Mordecai kay Esther, wala nang inaasahan ng Diyos para maligtas ang buong sambayanan ng Israel. Ikaw lang. Sabi nga ni Queen Esther, alam mo naman yung uncle, ulila ako. Totoo, ulila si Esther. Namatay nanay niya, namatay tatay niya. Nag-alaga sa kanya yung uncle niya. Sabi, uncle, alam mo naman na maulila lang ako. Mahirap lang tayo, di ba? Nakatira lang nga tayo sa maliit na bahay doon, di ba? At lalong-lalo na dito sa Persia, ibinigay lang sa atin na tirahan ng liit-liit. Alam mo, sabi ni Mordecai, in this time, God placed you where you are. So, you must intercede so that you will save your family, our family, and the whole nation of Israel. Kung ayaw mo magpagamit, sabi ni Mordecai, pakinggan ito mga kapatid na nanonood, ayaw mo magpagamit, gagamit ang Diyos ng iba. Pero lalahanin mo, sabi ni Mordecai kay Esther, ikaw will perish. Your parents will perish. Your loved ones will perish. But God will use someone to replace you. Ang kasama, pakinggan niyo ito. Alam natin, di ba? Bakit tumatakbo ang ministry na ito? Hanggang ngayon. Samantalang iba, ayaw na magpagamit. Ayaw na talaga, kahit nihoy-nihay. Pero may ginagamit ng Diyos. Kaya pasalamat ako sa mga nakakaintindi na may ministry, may church, the vehicle of God to reach the lost. Kaya kasi sabi niya, how can they hear without a preacher? But how can they preach except they be sent? Alam naman natin yan sa Acts 13, Philippians chapter 4, and 1 Thessalonians chapter 1, di ba? Na Apostle Paul went to the regions beyond because there are members in churches that were in love with the Lord. So kayo dyan na in love with the Lord, thank God. Pero as I said, poor lang ito si Gideon. Pero sabi sa Panginoon, sige, basta, testing muna kita, sabi ni Gideon sa Panginoon. Alam yung ginawa ni Gideon? Alam niyo itong mga damuhan dito. Sabi ni Gideon, kumuha si Gideon ng tuwalya. Tuwalya. Nilagay niya sa mga damuhan. At sabi niya, Panginoon, pag umaga, pagdating ng umaga, at itong tuwalya lang ang basa, lahat ng damo na yan ay tuyo. Sige. Okay. Ibig sabihin talagang pinili mo ako, sabi ni Gideon. Aba, kinagumuagahan nga. Kinuha ni Gideon yung tuwalya. Piniga niya. Uy, halos isang baso yung nakuha niyang tubig. Nilapag na naman ni Gideon sa damuhan. Panginoon, sabi niya, bukas kung basa lahat yung damuhan, pero tuyo yung tuwalya, sigurado na talagang pinadala mo ako, sabi ni Gideon. Paggising ni Gideon sa umaga, excited siya. Pagdatingan niya doon, basa lahat ang damuhan dito sa likod ko. Pero yung tuwalya, tuyong-tuyo. Sabi ng Panginoon, yes,
I'm going to blow the trumpet. Di-blow ni Gideon ng trumpet. Siyempre, yun ay assembly sound. Kaya lahat ng mga tao, sabi niya nga rito, tignan niyo sabi ng Bible, verse 1, chapter 7, verse number 1. Okay, in 2. Okay, anong sabi niya? 1 and 2. 7. So Jerubbaal, who is Gideon, and all the people that were with him rose up early and pitched beside the well of Harod, so that the host of the Midianites were on the north side of them by the hill of Moreh in the valley. Verse 2, tingnan niyo. And the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel bound, magmayabang themselves against me, saying, mine own hand hath saved me. Verse 3, ang sabi niya? Ang sabi niya, now therefore go to proclaim in the ears of the people, saying, whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead. Ano nangyari? And they returned of the people 20 and 2,000, and there remained 10,000. Sabi ni Gideon, paano ito, Panginoon? Maiwan sana yung marami na konti pang naiwan. So, sabi ng Panginoon sa kanya, sa verse 14 na niya, kaya mga kapatid, kahit konti lang kayo na nagsusuporta, kasi wala na talaga yung iba, yun talaga magsuporta. Ano sabi niya? Verse 4. And the Lord said unto Gideon, the people are yet too many. Bring them down, sabi niya rito. We welcome Sister Remy Kalidapawig and Marie Bautista, and Ma'am Miriam Angulwan. Okay. The Lord said unto Gideon, the people are yet too many. Bring down them unto the water, and I will try them for thee there. And it shall be that of whom I say unto thee, this shall go with thee, the same shall go with thee. And of whomsoever I say unto thee, this shall not go with thee, the same shall not go. The Bible said, pakinggan natin, verse 6. Number 6. And the number of them that laughed, putting their hand to their mouth, were 300 men. But all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. Alam nyo kung ilan ang amoy? 9,700. 300 lang naiwan kay Gideon. And sabi ng Diyos kay Gideon, pagkagawa ito, Gideon, hindi ikaw ang gagawa. Ako. Kaya gamitin ko itong konti. Ganyan nangyari sa atin dito, don't you know that? Who'll ever think na sa oras na ito, ilan ang nagpipreach? Kanilang mga building, mga chapels. It's because of you. Tama? Look at verse number 7. 7 na. Joffrey. Yes. Akin ang sabi niya? 7. And the Lord said unto Gideon, itong magandang promise. Diba maraming promise ang Diyos sa atin? O kaya buhay pa kayo, pinagpala ng Diyos, umaapaw pang kamay nyo, di ba? And the Lord said unto Gideon, by the 300 men. Ilan ba ang membro na iwan? Marami. At least may 300 pa rin na iwan sa church. By the 300 men that laugh, will I save you? Totoo nga naman. Tagal na tayo sa television, tagal na tayo sa live streaming. Talagang save tayo from famine, from financial strain. Kakabayad tayo. And deliver the Midianites into thy hand, and let all the other people go, every man unto his own place. Buti hindi tinignan ni Gideon yung mga umalis. Tinignan niya ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ganito yan. Huwag niyong tignan yung mga ayaw sa inyo. Tignan ninyo yung nagmamahal sa inyo na barang Panginoon. At may mga tao pa nagmamahal sa inyo. Yung aking nakakatuwa namin, natin di ba? Oo, marami talaga. O nandyan yung mga supporters natin nanonood. Ay, sabihin ko sa inyo, muna nandyan ang dentist ko, Dr. Director Ruby Pearl Gerardo Villante. Alam niyo, ito mga kapatid, tandaanan ninyo. Dahil meron silang mga shooting yan at ilalabas sa Christmas time. Ang kanda. Nag-shooting sila dito. O dito mismo sa shooting nila.
Ay sabi ko sa inyo, sabi ko, akala ko sa Amerika lang nangyayari yung talagang literal sila pumunta sa bundok at umawit ng joy to the world, how great thou art. Anyway, pakinggan natin yung mga young ones. Mamaya mga kapatid, thank you mga young ones. Nagpadala kayo. Okay? So, maraming salamat po sa inyo na supporters talaga. Pasalamat din ako sa mga pamangkin ko at kapatid ko na tumutulong dito. Si Doc Demi at saka si Doc Tita Andaya. Yes. Oo. At sa mga apo pa, tingnan niyo. Alam mo mga kapatid, totoo yan. Dahil may mga talagang nagpe-pray, natutulong at salamat kay Ma'am Rose. O, tingnan niyo yan. At saka mga Malanot. Ayan, ang uluan. Salamat po. O sila Ma'am Ruth. Salamat Ma'am Ruth. With Brother Ray. Pagpalain ka ng Diyos. Alam niyo, natutuwa ko sa inyo na since the beginning nandyan kayo. Salamat po, Panginoon, sa mga taong steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Totoo yan. Kasi, narinig ba ninyo na nag-lockdown ng Israel? Nag-lockdown ang Netherlands. Maraming bansa nag-lockdown. Kaya nga sabi ni Police Chief PNP Carlos, we are preparing for a lockdown. Huwag naman, nag-umpisa na nga ang Victory Liner at Florida nagbiyahe. Tuwang-tuwa mga pastor kasi makarating daw kami sa Angeles City sa Missions Conference sa February. Ngayon kung mag-lockdown naman. Mag-rapture na lang. Okay, anyway. We'll go now to Gideon. As I said, though Gideon was poor, and he accepted that. Kaya nga, ang masakit kasi la Gideon, meron na nga silang mga ani, dumarating mga Midianites. Kinukuha yung ani nila. Sila naghirap katapos. Iba na kinabang. Alam niyo mga kapatid, ang ginawa ni Gideon, nag-ani sila sa gabi, tinatago sa kuweba, doon sila babayo para makakain sila. Kanyang kahirap. Dahil may mga tao na land grabber. Alala ko tuloy Sister Remy na grab yung lupain nilang laki-laki sa Sulana. Umiyak si nanay noon Nanay Irene. Dati nagdadala yung mga bigas dito. Wala na. Anyway. Tingnan nyo ito si Paulino. Pastor Paulino. Mag-Thanksgiving siya. Anong date yun, Tay? January 1, Saturday yun. Kaya, punta tayo Makita yung building na ginawa natin mga kapatid. So, ibig sabihin, dahil sa mga tao talaga katulad ninyo na kahit pandemic ay talagang bukas pa rin puso't kamay. Maraming building na nagawa natin. In fact, ngayon at salamat. Ngayon, meron na tayong pambili ng bakal at simento para kay Baneg. Narinig yung word na Baneg. Ang ibig sabihin ng Baneg, tinapay at itlog. Ban at egg. Tulungan naman natin siya, mga kapatid. So, maraming. Totoo yan, mga kapatid. Mas nauna pa yun kasi iba ngayon, may mga buildings na. Yun. Senior citizen na pala kasi 7 years na siya. Mag-8 years na pala. 8 years ngayon, December. Wala pang building. Kawawa naman yung tao. Pero may lupa na raw sila, Brother June. Oo nga, wala ka nga sa virtual. Bakit nawala ka, Busy ka. Anyway. Walang problema, sister, Anyway, magpadala uli kayo ng awit nyo. Kasi idadagdag ni Faith yan para ang mukha nyo na talagang nakangiti dahil marami kayong blessing. Makita nila sa telebisyon na, nagpapala kayo. Kaya kung umawit naman kayo, ngumiti naman kayo, young ones, para mawala yung wrinkles nyo. Okay, thank you mga young ones. Okay, ito, tatay rito. Mabuti na magrarapto ba young ones, Okay. Number 1 na puso ni Gideon kasi ganito yon. God will always look at the motive of the heart. Ano bang motive natin dito? Kasi nakalagay sa Philippians 3 na may mga taong motive nila ay ito. Just self-gratification, self-satisfaction. Kung anong makuha.
Tayo hindi. Kaya mapansin ninyo, galing sa Diyos, through you, yung blessing, and then channel of blessing lang tayo. Conduit ba? And then naiaagos sa mga lugar. O, kaya nga, pasalamat ako na ginagamit tayo ng Diyos. Ano po? Okay, so, yan kayo. The heart, because, sabi niya rito sa 1 Samuel 16:7, tingnan niya, ang motive natin, at nandyan pala si Engineer James Tobias Batong, taga-outline natin. Maraming salamat po sa talagang matalinong taga-outline natin. Ready? Begin. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or the height of his stature, because I refuse him. For the Lord, what? See, not man as she sees. For men look on the outward. Tutungan naman. Men look on the outward appearance, but the Lord look on the heart. Totoo yan. Men look on the outward appearance. Kasi, alam nyo, nagulat si Faith, bakit nahiya yung mga young people sa apusing nung isang araw? Samantala, hindi sila nahihiya. Yun pala, may isinakay si Faith na mapuputing tao. Maputi si Doc Rubias at saka si Sister Dolor. Ay matataas na tao mga to. Kaya yung mga taga-pusig medyo alanganin sila kasi tingnan yung balat nila. Kasi yung balat ko rin. So, siyempre nga naman. Anyway, salamat sa Diyos. Totoo yan. When people look at the outward appearance, katulad yan, naka-necktie ako at Amerikana. Kala nila si Pastor, naku, mahirap na lapitan yan. Nung nakita ako ni Pastor Frank, Sister Jaisel, Brother Den at Pastor Jason, aba, gumagawa kami ng lamesahan sa Piat. No, sabi nila si Pastor pala, katulad din sa atin na hard worker. In fact, meron pang pintura na iwan sa kamay ko. Ayan. Ngayon ko lang napansin. Oo, nagpintura kami ng lamesahan. Ganon tayo eh. Sinabi ko sa inyo. Humble, flexible, at Okay, alam na niyo yan. Okay. Ready? Punta na tayo sa Psalms 44:21. Tingnan natin to. Ganda naman pagkalagay dito. Ano sabi niya? 44:21. Shall not God search this out? For He knoweth, the secrets of the heart. Ganon ng Diyos, mga kapatid. Kaya, kahit ang outward appearance mo ay katulad ko rin, na senior citizen, ay tinitingnan ng Diyos ang motive natin. Kaya ako'y natutuwa dahil kahit pandemic, iba sa inyo nagte-text o kayo nagpapadala sa GCash o nagpapadala sa aking account. Kaya, totoong sabi niya, give and it shall be given unto you, mantakin mo. We were able to, talaga, siyempre dumating itong buwan na ito, kaya lahat ng mga pastor na lokal ay napadalhan, pati foreign. Pagkatapos tuloy, tama sabi ng Bible na, give and it shall be given you. Ganon ho yan. Parang Sea of Galilee ba, mga kapatid, na tumatanggap ng tubig galing sa Lebanon, pero binibigay niya sa Jordan River, kaya hindi bumabaho ang Sea of Galilee. Maraming mga isda doon. Hindi nauubusan. Mantakin, magmula nung time ni Christ hanggang ngayon, dumadami pa rin isda. At hindi lang yun. Alam ninyo yung sinabi sa Ezekiel 44 na yung Dead Sea, ay mawawala daw yung kanyang alat at magkakaroon ng lively fish. Meron na yan ngayon. Ay sabi ko sa inyo, totoong sinabi ng Bible. Lalong-lalo na, pinagkaisahan ng United Nations na hindi na makapasok mga Christians at mga Jewish sa Temple Mount. Yan ay no December 2, 2021 na hindi na pwede kasi daw ayaw ng mga Muslim na maapakan yung Temple Mount kasi kanila daw yun. Kasi mga kapatid, kaya nangyayari na yung sarapay ng Bible sa Zechariah 12:1, 2, and 3. Kaya, ang gagawin natin mga kapatid, ay dapat katulad tayo ni Gideon na may number 1, willing heart. Mga kapatid, willing heart siya. Bakit? Siyempre,
Kahit mahirap lang siya, nakita niya na talagang pwede siyang gamitin ng Diyos. Kaya huwag niyong sabihin na, ay ganito ako. Gamitin kayo ng Diyos. Di ba pinag-aralan natin ang Rehab? Abay, sabi ng Bible, Rehab, the harlot. Iba. Pero nung nagsisi siya, sumilong sa wings of the Lord of Israel. May binago ng Diyos. At hindi lang yun. Nag-asawa siya ng Jewish na naisali sa linya ni Lord Jesus Christ ayon sa Matthew 1:5. Kaya, once a person be forgiven and transformed, gagamitin ng Diyos yan. Kaya, ang kapatid, kinakailangan ang heart natin. Heart and mind will be transformed para gamitin tayo ng Diyos. Yung bang isipin natin na we are a heavenly citizen and we are depositing souls into heaven dahil one day mawawala itong earth na ito. At ito ang kinatatakutan ng ibang expert kasi nagpadala na ang NASA ng rocket with satellite na sasalubong sa asteroids sa December 11. At sabi na, bubungguin daw talaga para lalayo. Ang masakit dun kung mag-crack yung asteroid. O di, baka yun ang mangyari. Sabi ng Revelation 6 na uulan ng mga debris ng bato dito. By that time, sabi ng Revelation 6, wala na yung mga Bible-believing Christian dito. So, talagang iba. Meron na mga Omicron, meron na pang debris na darating kung mangyari ho yan. And meron pang Third World War na darating. Remember, sa Ukraine ngayon ay nandun yung mga thousands, 150,000 of Russian soldiers. Okay? So, lalo na sabi ng China, pagdating ng March daw, dahil maganda na yung alon between China and Taiwan, talagang dadakmain na lang Taiwan. Pero sabi ng Japan, hindi pwede. Bakit? Pag nakuha daw ng China ang Taiwan, madali na lang daw matumba yung mga domino papuntang Japan. Kaya sabi ng Japan, unahan namin kayo. Pira ang Japan. Kasi ganun ginawa ng Japan ng Second World War, di ba? December 7, 1941, binumba niyang Pearl Harbor. So talagang tama, sabi Revelation 6, 3 and 4, talagang magpatayan sila dyan sa West Philippine Sea, East China Sea, ganun. And sabi ng Taiwan, China, wag niyo kami ilit-lit. Sabi ng Taiwan talaga, gagawa kami ng missiles na long range at talagang tatamaan yung malalaking dam ninyo. Yung Pantakim. Pag nasira yung dam, yung lalaking dam ng China, di milyon ang mamatay kasi kakaroon ng flash flood, you see. So, we are seeing this, mga kapatid, and therefore, may our heart be in tune with God so that when Jesus Christ will come, sabi ng 1 John 2:28, may willing heart tayo. Pakinggan natin. When Jesus Christ will come, tuwang-tuwa tayo pag nag-trumpet. Bakit? Siyempre, meron na tayong mga treasure sa heaven. Meron namang kaluluwa doon dahil sa atin. Ready. And now, little children. Mga kapatid, tinawag tayo na little children. Bakit? Nagtitiwala tayo sa Ama natin sa langit. Abide with Him or abide in Him, that when He shall appear, one day He is going to appear. We may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Kasi dalawa ang coming niya eh. Remember His coming first time became our lamb sacrifice para matubos tayo sa ating kasalanan. Kaya nga pagdating natin sa heaven, mga kapatid, panay papuri tayo. Dahil tinubos tayo. Pakinggan natin na tinubos tayo sa kanyang dugo. Revelation 5:9. Tingnan nyo, mga kapatid. Kaya, pasalamat ka at pasalamat tayong lahat na meron mga nag-sacrifice. Iniwanan ang mga trabaho nila para mag-full-time. Katulad Pastor Howard Quinlan. Totoo yan. Mga pastors pa. Sabi ng Bible, and they sang a new song dun sa heaven na ito, saying, Thou art worthy to take the book and open the seals thereof, for thou wast slain, tuloy, and redeemed us to God by thy blood out of every country
and tongue and people and nation. Salamat, kasali tayong every kindred and every nation. Kasali tayo. Kaya pasalamat tayo sa Diyos na bago umalis si Lord Jesus Christ, pumunta as our high priest in heaven, intercessor. He sent the Holy Spirit. At sabi niya, inutusan ng Baptist Church sa Jerusalem. Remember that, yung andon, yung congregation doon, baptized lahat yan kay John the Baptist. At sabi niya, you shall be witnesses unto me. After that, the Holy Ghost is come upon you. You go here in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Mga kapatid, salamat na motivate kayong ganyan. Kaya, sa payaw, sulok yun. Sabi nga ni Sister Claveria, Pastor, ano kayo umaijay apayaw? Kung nag-akihan, mabalinta. Siyempre, agtudo. No summer, umay kami. Ay, mabalin ko na nata. Adda ka no. Ni Sagana, ni Colonel, Barangay Chairman Claveria, ang baka. Ken baboy. Pastor Lopez, kunan na, damit baboy mga ihanda no summer. Punta tayo doon Holy Week para matigas yung daan at saka yung ilog mababa kaya pwede yung mga SUV ninyo, ha? Di ba ang ganda nun? Kaya ipa-bulldozer daw ni Colonel Claveria yung baba nung gym nila kasi sa gym sila tayo mag-ipon. Dahil sa gym which is only 70 meters dun sa Bible Baptist Chapel, ha? Na ginawa din natin through the help of Pastor Quinlan Sayero. Hindi nga mawatid, ha? Kaya, paano naabot mga to? Naabot mga yan dahil may mga tao katulad nyo nag-sacrifice para naman makapunta kami. O katulad, galing kami sa Mount Tamban, West Alcala. Paano kami makarating doon kung walang diesel? Salamat naman, sabi ko. Totoo yan. Alam ni Doc Ruby Perla, di ba, Doc? Okay. And si Sister Dolor, kaya nahiya talaga yung mga taga-opposing sa inyo, Doc. Bakit? Ang puputi daw ninyo. Anyway, outward appearance, di ba? Anyway, punta tayo sa Willing Heart ngayon, sa Exodus 35 verse 5. We welcome Preacher Salme Garcia. Tulungan mo si Pastor Talber o kayo Pastor, Pastor Wandag. Anong sabi niya rito? So na ngayon, dahil sa inyo na willing heart, kaya nandito tayo. At sabi ko sa inyo, pag wala na yung pandemic at pwede makalabas, bisitahin natin yung mga chapels na galing sa Diyos through you. Ay magugulat kayo. O nga pala. Thanksgiving ni Pastor Reggie sa 19 ng hapon. Sunday yun. Punta kayo para makita yung building. Si Brother June lang nakikita ng building na yun. Pero nakakatawa talaga mga kapatid. So, di ba? Donald, pamangkin ko ito. Donald, huwag mo kalimutan na magpadala din. Kasi ikaw na lang hindi nagpadala dito sa amin. Mga pamangkin ko sa Saudi nagpadala na. Kasi December. Read. Take ye from among you an offering unto the Lord. And then, hindi pilitan, kundi sabi niya, whosoever is of a willing heart, let him bring it. Personal na ito. Personal. Ibig sabihin, iba kay Mrs., iba kay Mr., iba sa mga anak. Let him bring it an offering of the Lord, gold, silver, and brass. For the work of the Lord ito. Remember, yung sinabi ko sa inyo noon, na the spoils of war was prepared by Joshua and David to build the house of the Lord in Jerusalem. Ganun pa rin ang procedure natin, mga kapatid. You see? Ilan? Natutuwa nga si Pastor Gilbert. Diba, Pastor Gilbert? Na meron siyang, gawain Santa Maria. Pagkatapos, yung binigay natin na little amount, nakagawa ng maliit na chapel doon sa bago niyang mission. At sabi niya, dadagdagan ko yung, extend ko kasi dumadami kami doon. Kami lang ang, may chapel doon. Tingnan niyo yan. Kayo lang daw may chapel. Totoo yan. And people come sapagkat sila nagtuturo sa mga bata. And then, yung mga adult,
Yun ang pasalamat ko, you know why? Sila ay nakakapagsalita ng Itawid. Itawid sila eh. Pastor Tom naman, natuto Ilocano. Oh. Kaya, thank you mga supporters. I bless you all. Kaya nga sabi ko, Lord, bless this, my brothers, my sisters. And then, God is going to bless you and make you whole again. Di ba? O nagkasakit kayo, gagaling kayo niyan. Oh. Iwasan lang mga pagkain kasi na inaanyaya na naman tayo o kakain sa mga eat all you want, eat all you can. Kami mga senior citizen, kahit saging lang at kamote, binigay sa akin ng mga taga-DepEd sa Piat, kamote, saging. Ganun lang. Bakit? Abay, ayaw ko magkasakit. Mahirap na magkasakit, di ba? Doc Gonzales, o Doc nila, Sister Ruth yan at Brother Ray. O kaya buhay pa ako, bakit nakinig ako eh? Willing naman ako na willing heart ako na mag-adjust dun sa prescription. Ganun yan. Okay. Punta pa tayo sa Joel 2:12. Okay? Joel 2:12. Yes, tingnan natin yan. Willing talaga. Gusto ng Diyos na may willing heart tayo. O nga, willing ang pagtingin ng Diyos sa tao. I should say, willing pagtingin ng tao sa kapwa ng tao. Pero pagtingin ng Diyos, hindi naman willing. Hindi maasahan mga yun. Ready, read. Therefore also now, said the Lord, turn ye even to me, with all your heart, with fasting and with weeping and with mourning. Kaya, mangyayari talaga yan. Yung mga tao talaga na, katulad yan, nanonood kayo, di ba? Meron kay kasamahan dyan na ayaw. Bakit pagdating ng oras at kinalabit ng Diyos yan, bakit sila ay they will mourn because of the chastisement of the Lord. Huwag naman nila hintayin yung ganon, mga kapatid. Oo. Huwag naman nila hintayin na mismo ang Diyos ay darating. At sabi ng Diyos, anak, tagal-tagal na yung pastor ninyo nakikiusap, napasahin naman yung Bible. Ayaw nyo. Kaya kayo mang nanonood talagang mag-pray kayo. Baka may anak kayo dyan, may kamag-anak kayo dyan, tigas ang ulo. Alam niyo mga kapatid, delikado yan eh. Yan ang sabi ng Hebrews 10:31, di ba? Tingnan natin ng Hebrews 10:31. Buhay ang Diyos. Dahil buhay ang Diyos, nandito tayo na nagpapatuloy at talagang umaabot pa ng mga maraming kaluluwa. Ready? Begin. It is, present tense yan, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kaya, let us have time to read the Bible every day. Bakit? Kung every day tayo kakain ng physical food, dapat every day din mag-meditate dito. So yan mga kapatid, kasi ganito yun. In the Bible, dahil sabi niya nga, men shall not live by bread alone, but by every word of God. Ay ganito. Ganito. Sa heaven, pagdating natin doon, lahat ng word of God, binasa mo, narinig mo, ni-memorize mo. Ayun ang ma-convert na kakabuhay mo. Ay, pastor, meron ba sa Bible yan? Di tingnan natin sa Luke chapter 10. Luke chapter 10, mga kapatid. Anong sabi niya sa last verse? Ready? Last verse na. Luke 10. Last verse. Okay, kanyan guys, last verse. 42. Ano sabi niya? But one thing is needful. And Mary hath chosen. Ano sabi niya? That good part, which shall not be taken away from her. Ano bang good part na ginawa ni Mary? Sa 39. Kaya kayo dyan na nakinig at meron kayo ni-memorize, meron kayo naalala, yun ang pagkain niyo for all eternity. Don't you know that? And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard His word. Dahil salita ng Diyos ang maghusga sa atin pagdating dun sa heaven.
Nung nasa lupa ka, alam mo naman na dapat maging faithful ka sa akin, sabi ng Diyos, kasi faithful ako sa iyo. Binibigyan ka ng hangin araw-araw, lakas, talino. Yung mata mo, binibigyan ko ng liwanag. Tapos yung dugo mo, pinapaikot ko, sabi ng Diyos. Tapos hindi ka man lang, hindi mo lang kung minahal. Samantala ako, nangangailangan din ng pagmamahal, sabi ng Diyos. Kaya nga, ang unang utos ko, sabi ng Diyos ay, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might. Tapos, ayaw mo pa. Nagagalit ka pa sa pastor pag pinaalala ng pastor sa iyo ang salita ko. Oh. Kaya, salamat po kay Elgin Laporga, nanonood din. Palain kayo ng Diyos. Ito mga kapatid, let us be reminded na lahat ng narinig mo, lahat ng ni-memorize mo, lahat ng nabasa mo, ipaalala ng Holy Spirit yan sa iyo, 7, yun ang pagkain mo. Kasi man shall not live by bread alone, but by every word of God, sabi niya nga eh. Kaya tayo, na nandirito, ginagamit natin salita ng Diyos para makasurvive tayo, di ba? Di ba pag may problema ka, tapos naalala mo na, sabi ng Diyos, hindi kita iwanan. Talagang aahunin kita. At lahat ng mga tumatawa sa iyo, nang bubuli sa iyo, ng bigo sa iyo, ay pakita nila na ikaw ay umangat. At later on, mapahiya sila. Maalala nyo ba yon? Okay, basahin natin para meron kayong verse. Isaiah 41, 10 and 11. Para maalala niyo, nga pala. Kaya yung mga tumatawa sa atin, bayaan mo mga yan. Nung araw, tinatawanan din ako. Later on, may nagalit dito nung ginagawa natin, building natin. Anong ginagawa nyo dyan? Pambiran, masabi ko. Kala nila na hindi tayo pagpalain ng Diyos. Anong sabi niya? Fear thou not, huwag daw kayong matakot kung anong sabihin ng tao sa inyo. Ako nga, hindi takot eh. Bakit ako matakot? May Diyos tayo, di ba? For I am with you, sabi ng Diyos, be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Behold, all they that were incensed against thee. Alam mo may incense, yung nagagalit, naiinis, naninira, nang bubuli. Yan. Shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they that strive with thee shall perish. Alam mo, strive with thee dyan. Inaaway ka. Talagang tinetext ka. Kaya pinalalahan ka ng anonymous letter. Ngayon, tingnan niyo ito ngayon sa Deuteronomy 32, 45, and 46 and 47. 46, 47. Pagkain nyo ito for all eternity, yung naririnig ninyo. Kaya basahin natin ang evidence. 46, 47. Ready? And Moses said unto them, set your hearts unto all the words which I testify you this day, which ye shall command your children to observe to do all the words of this law. Mapansin yung children, may mga anak ngayon ayaw makinig sa word of God. Anak pa ng mga believers. Verse 7. For this is not a vain thing for you. Tuloy. For it is your life. Mantakin for all eternity yung word of God na narinig nyo. For your life yan. Totoo yan. Baga kay Mary, throughout eternity, yung mga narinig na salita ni Jesus, yung pagkain niya. And through this thing, ye shall prolong your days in the land, whither you go over Jordan to possess it. Habang nandito ka raw sa lupa at meron kang salita ng Diyos, mababuhay mo. Bakit? Peacemaker ka eh. Pakinggan natin ang Psalms 34 para verse number 11. 12. Yan. 11. Yan sabi niya. Sabi niya, kami, children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. Ganun naman ginagawa natin dito eh. Kaya nga, nung nandun kami sa Mount Tamban, habang nagdidirect si Dr. Ruby Pearl Miliante ng choir niya, nandun yung mga bata, tinuruan namin. Nag-soul winning kami sa mga high schoolers at saka mga elementary. Dala kong whiteboard. Kasama si Pastor Reggie. Anong sabi niya dito sa verse number 12? Pakinggan natin mga kapatid. Gusto mo talaga mapayapa buhay niyo? What man is he that desireth life
and loves many days, that he may see good. Ano? Ang sagot ay ano? Number 1, keep thy tongue from evil. Huwag na tayong magmura, huwag na tayong magsalita ng masama sa kapwa natin. And thy lips from speaking deceit. Mandaraya, manlamang. O marami ng scammer ngayon. Oo. Sabi nga ng bangko sa akin, ingat kayo sa scammer, pastor. Sabi din ng PLDT, mag-ingat sa scammer. Sabi ng LBC, mag-ingat sa scammer. Oo. Anong gagawin natin? 14, depart from evil and do good. Yan ang repentance talaga. Kung kinakasama mo hindi mo asawa, pareho kayong single, single father, single mother, wala pakasalan mo. Depart from evil and do good and seek peace and pursue it. Nakita niyo? Huwag yung pala-away. Sa bahay lang nag-aaway na. Kaya nga, sabi ng isang sister, nga pala, dapat hindi kami mag-away sa bahay. May mga kamay kami, may mga mata kami. Maghugas o kaya magluto. Meron nga dyan, walang kamay ha. Antakin mo, isa lang kamay, nagtatrabaho. Bakit? Bakit will we do that? Because of verse 15. God is watching so that He will reward us. Ang sabi niya, the eyes of the Lord are upon the righteous. Nakatingin sa iyo ngayon. And His ears are open to their cry. Totoo yan. Lahat ng panalangin natin nasagot. Kaya nga natutuwa yung mga pastor na nahasikan ng maraming blessing. You know why? Kasi sinasagot ng Diyos ang prayers natin. Ngayon may warning doon sa next verse. Alam yung warning niya? Pag hindi ka magsisi, delikado. Ang sabi niya doon sa next verse. Kaya meron pa tayong second section dito. Willing heart pa lang nakuha natin. Tuloy natin yan mamaya sa ibang klaseng heart naman. Verse 16, the face of the Lord is against them that do evil. Huwag kayong mag-alala sa mga taong gumagawa ng masama. Huwag natin silang gayahin. Huwag. Ang sabi niya, the face of the Lord is against them that do evil. What will happen to them? To cut off the remembrance of them from the earth. Totoo yan. Maaaring may maalala kayo. Naging governors Cagayan, alala niyo. Pero wala na. Maalala niyo pa kung sino yun. Pastor, ano yun? Tingnan niyo. Ganun yun mga patid. And then ikaw na merong willing heart, ano sabi sa 17? Ready? Read. The righteous cry, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. I-claim nyo yan. Maaaring natotrouble kayo ngayon. Bakit? May problema. Pero just keep on crying to the Lord. Sabihin mo sa lahat sa Panginoon. Why? Because God loves us nga eh. And look at verse number 21. Ano sabi 21? Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. Yung ba nga, kinakasuklaman kayo dahil right ginagawa nyo? Mamaya pagdating ng oras, wala silang wala nang blessing. Wala na, nahulog na sa mga kamay nila. Because they hate you. Gumagawa ka na nga ng mabuti. Katapos, ikaw pa ang hinaharas. Verse 22, Bible said, sa mga good heart to willing heart. Ang sabi sa 22, the Lord redeemed the soul of His servants. Kaya huwag kayong mag-alala, God will heal your soul. And sabi na rito, 22, ready, read. And none of them that trust in Him shall be fruitless. Ibig sabihin, hindi ka desolate. Ibig sabihin ng desolate kasi, matuyuan. Mawalan ng blessing. Ang kapatid, trust in the Lord. Dahil the Lord is the one that makes the clouds over me move and makes the heavens blue. Kaya nag-blue din ako ng necktie, Tingnan niyo naman ang likod ko. Parang Mount Tamban na dyan nag-shooting sila Doc Ruby Pearl at saka si Ma'am Professor Dolor Elias. You see? Kasama siyempre yung mga iba pang mga mga singers. Ay sabi ko sa inyo, ang ganda pag nababas yun sa December, mga Christmas time, magulat kayo kasi talagang
ni-bless ng Holy Spirit na ang Holy Spirit gumawa. Di ba? Mr. Montiano Romel. Okay, mag-pray na po ako. Panginoon Diyos, salamat po sa mga willing hearts to support this work, to support all the work. Because, Lord, you said you will open the windows of heaven for this, my brothers, my sisters who honors you. And thank you for your word that while here on earth, we can use it to prolong our days, to teach our children. Have mercy on those who had turned away from you, O Lord. Please bring them back by the power of the Holy Spirit. O Lord, the work is still going on, and through virtual, your people are being fed. So use me always, Holy Spirit, all to the glory of God the Father, by the power of the blood of the Lord Jesus Christ, who cleanses sinners who will repent and accept him. In Jesus' name, amen.